Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming inyong mga kinupkop ay nilopong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalaan kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasiyas, ang saserdote sa Betel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, aniya. Dahil sa kasasalita niya ay nagugulo ang bayan, sinasabi niyang kayo mamamatay sa digmaan at dadalhing bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amasiyas si Amos, bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghahanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay,
Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inaalis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inuutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaac. Dahil diyan, Amasiyas, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos ng dulot sa tao'y bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, iyong bungang idudulot. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Iyong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ay humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ito higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito nadalisay at malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Magsitayo po ang lahat. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang iskribang naroon, nilapastanganan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus na ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali, ang sabihing,
ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya ito sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat, Magandang umaga po, Father. sa mga pilgrims po, sa mga parishioners. Maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Ang isa sa nagiging dahilan ng isang tao o ng bawat isa po sa atin kaya hindi nakakalimot sa mapait na karanasan ay yung epekto ng galit sa puso. Pag ang isang tao po, o marahil ang bawat isa po sa atin, nakakaranas naman po ng galit nakakaranas ng sama ng loob. May mga taong sabihin po natin, di naman po pare-pareho ang pangunawa at pag-intindi ng bawat isa po sa atin. Sa atin po, meron pong madaling magpatawad. Meron naman pong sabihin po natin, just simply lang, parang wala lang. At meron naman talaga na pag nagalit ay napakalalim ng sugat. Kaya't kung titingnan po natin, iba't iba ang level ng pangunawa at pag-intindi sa kanyang sarili. Kung meron kang lalim na pag-intindi at pangunawa sa sarili mo, hindi mo bibigyan ng puwang sa iyong puso na mahirapan ang iyong kalooban. So, ibig sabihin, nirerespeto mo at iginagalang ang iyong sarili. Dahil ayaw mong ikaw ay, sabihin po natin, ma-disturb sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Meron naman talagang sinasabi po natin na napakalalim, na parang sabihin po natin ayaw tanggapin. Ay kasi nga, totoo. Pag totoo talaga, masakit talaga yon. Lalo na't kung ito'y nagsasalita mismo sa ating pagkatao. Pero you always remember, hindi naman kaya tayo ay nagalit, hindi naman tayo nasaktan, it's not a definition of yourself. Ang problema, meron kang napakalalim na pinagdaanan kung bakit hindi ka makausad. Kung bakit yung sugat 20 years ago, 30 years ago, naandoon pa rin, hindi natutuyo, laging sariwa, ay kasi nga, hinahayaan mo ang sarili mo na hindi mo iginagalang. Kasi kung may paggalang ka, hindi mo sisirain. You cannot destroy it because that's yourself. Ikaw yan bakit mo sisirain? Kaya ngayon titingnan po natin, grabe ang epekto nito sa bawat isa po sa atin. So kung meron ka paggalang sa sarili mo, biyaya iyon. Kung may respeto ka sa sarili mo, grasya at awa ng Panginoon yon. Pero yung grasya at awa ng Panginoon na ipinagkaloob mo, na ipinagkaloob sa iyo, tapos magbibigyan mo ng isang napakasakit na sugat
paano mo makikita ang kahalagahan nito sa ating buhay? Kaya nga, the greatest healing begins in our heart. Kasi kung hindi mo gagawin yon, hindi ka magiging mapayapa. Kaya bilang isang tao, bilang isang Katoliko, bilang isang Kristiyano, irespeto mo naman ang sarili mo. Irespeto mo naman at igalang ang puso mo. Kasi pag iginala mo at irespeto mo ang puso mo, ibig sabihin, minamahal mo ang nagbigay ng puso sa iyo. Kasi ang nagbigay ng puso sa iyo ay ang Diyos, hindi ikaw. Ikaw lang siguro ang gumawa kung bakit ka nasasaktan. Well, bilang isang tao, ay nga, mahina tayo, limited tayo, sasabi nating wala tayong lakas, ay kaya nga naandyan ang Diyos eh. Kaya nga naandyan ang kanyang turo eh. Kaya nga naandyan ang kanyang salita. Kasi alam ng Diyos na mahina tayo. We are all weak. Pero mahina na nga tayo, pinapahina pa natin. Look at the first reading at saka our gospel for today. Especially in our gospel for today. Anong sinabi ng Panginoon? Nung bumalik siya sa kanilang bayan, may nakita siyang isang paralitiko na kasama ng kanyang mga kaibigan. Doon pa lang nabasa ng ating Panginoong Yesus ang kabutihan ng isang paralitiko na bumalik sa kanya at humingi ng tulong na siya ay pagalingin. Nakita talaga ng Panginoon at nandun din ang mga bashers, nandun din ang mga Saduceo at Pariseo. Masasabi po natin against sa ginagawang kabutihan ng Diyos. Bakit against? Ay kasi Sunday nga eh. Ay very particular sila sa ganyan, mga Pariseo. At nung makita ng ating Panginoon, anong sinabi ng ating Panginoon? Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Klaro ha? Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. So ibig sabihin, ang dahilan ng pagkakasakit ng puso at pagkasira ng puso ay dahil sa kasalanan. Pero ang tanong, bakit inaalagaan ang kasalanan? Pag inalagaan mo ang kasalanan, you will destroy your heart. At anong sinasabi ng ating Panginoon? Nakita, sabi nga ng mga Pariseo o Sadduceo, nakakita niya, ginagamit niya ang Diyos. Habang sinasabi, walang hiya siya. Ano gusto nilang sabihin? Pero alam ng Panginoong Yesus ang nasa isip nila para mas maintindihan anong sinabi ng Panginoon. Dalhin mo ang iyong higaan at umuwi, tumayo ka, tumindig ka at dalhin mo ang iyong higaan. Anong ginawa ng mga na may paralitiko? Tumayo, tumindig talaga siya. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, ano ba mas madaling maintindihan? Patawarin siya sa mga kasalanan o tumindig siya at umuwi dahil ng kanyang unan? Ay di ano ba mas madali? Ay di tumindig at tumayo. At pagkatayo, talaga tumayo talaga at lalong nagulat. So anong ibig sabihin po nun? Ibig sabihin hindi ka nakahilata. Hindi ka na nakahiga. Hindi ka na paralitiko. Pinagaling ka na. So ang galing, ang kapangyarihan ng Panginoon, talagang napakagaling. Nababasa niya lahat ng nasa isip po natin. Even na nasa isip ng mga Saduceo, syempre, Diyos nga eh. Kaya kung titingnan po natin, kaya nga sa kultura po ng mga Hudyo, hindi sinabi yun ng Panginoon. So, ang ginawa na lang niya para maintindihan, ano ba mas mahalaga? Dahil tumindig, ayun ang mas mahalaga. Para ipakita. Pero, yung tumindig ka at dalhin mong yung una't umuwi ka, that's the effect ng iyong pagpapatawad ng kasalanan.
Yun ang epekto pag pinatawad mo siya sa iyong mga kasalanan. That's why sinabi yun ng ating Panginoon, walang pagkakaiba doon, kundi logic po yun, na sinabi ng Panginoon, tumindig, at sinabi, ikaw ay magaling na dahil sa iyong pananalig, ikaw ay pinatawad na. Kaya pag ikinapatawad na, ibig sabihin, move on. Alisin mo na yung mga bagay na nakakasakit sa iyo. Magbago ka ng buhay, kaya nga tumindig eh. So pag sinabing tumindig, tumayo, move on, tapos na yon. Pero ang tao ayaw mag-move on. Takot. Bakit takot? Ay inaalagaan nga ang basura eh. At ano ba yung basura? Yun ang evil na epekto ng galit ng ating puso. Ay ano bang dahilan kung bakit tayo nagagalit? Meron dahilan. Hindi ka pwedeng magalit kung walang dahilan. Mayroon. Kaya nga mahalaga ang pag-intindi at pag-unawa sa sarili. Pag hindi mo naiintindihan ang sarili at pang-unawa mo sa sarili, habang panahon kang masasaktan. That is why sinasabi sa atin ng Panginoon, magbalik ka. At yung pagbabalik ng paralitiko ay sa tulong ng mga tao na tumulong sa kanya. So, ibig sabihin, walang kakayahan ang paralitiko lumapit sa Panginoon, ay paralyzed nga eh. Paano makakalakad? So, ibig sabihin, may tumulong sa paralitiko. At yung tumulong sa paralitiko ang nagpapatunay na ang Panginoong Yesus ay nagpapatawad. Ay sa makabagong panahon, sino ba nagpapatawad? Ginamit ang pari para may patawad ang mga kasalanan. Ginamit ang simbahan ng ating Panginoon. Kaya kung ginamit, ibig sabihin, galing sa Panginoon ang pagpapatawad. Kaya kung titingnan po natin sa ating buhay, mas masarap tumindig at tumayo na kasama na daladala ang una na ibig sabihin, wala ka na sa nakalipas, tapos na yon. Pero ang tao lagi pa rin inaalaala ay bakit? Ay matigas ang ulo eh. Matigas kasi ang ulo. Yung tigas ng ulo, yun dapat ang napuputo, yun na siya shattered. Di ba, minsan nag-obserbahan nyo po pag napunta kayo sa rehabilitation, bakit sumisigaw ang mga psychologists and psychiatrists? Hindi dahil pinipersonal, kundi dahil kailangan makat yung nasa isip na yon. Because yung nasa isip na yon, yun ang demonyo. Yun ang masamang elementong nasa isip ng tao. Yun dapat ang mawala. Kaya kung titingnan natin sa ating buhay, dapat kilala natin ang ating sarili. Alamin natin ang ating sarili. Buwan ba, kung matagal na nga, kilala mo ang sarili mo. Alam mo na kung yung makahinamot kalakasan. So, mamamanage mo. So, that is why, kaya nga ang ating Panginoon na sinasabing, I am with you until the end of time. Bakit? Ay mahina nga tayo. O bilang isang mahinang tao, nandiyan ang ating Panginoon para tayo ipalakasin. That is why sa ating Ebanghelyo, ipinakikita ng ating Panginoong Jesucristo, ipinadadama sa bawat isa po sa atin, na ayaw ng ating Panginoong Jesus na tayo'y habang panahon na mayroong karamdaman. At ang karamdaman na ito, not only on the physical illness, but only emotional, mental, community, lahat ng parte ng ating buhay. Kaya tayo po bilang isang Kristiyano, alamin natin sa ating sarili. Galing na galing po natin dumiskarte sa buhay kung paano mabuhay, pero mahina tayo pagdating sa ating sarili. Bakit naman kaya? Totoo po, wala naman talaga nagpapagaling sa sarili niya. Totoo po yun. Pero, dahil sa awat biyaya ng Diyos, dahil sa kanyang mga salita at batas, inilapit niya sa sarili niya sa bawat isa po sa atin. Kaya kung tayo may mga galit sa ating puso, hindi po tama iyan.
Yan ang dahilan kung bakit lagi ka nang emotionally disturbed. Yan ang dahilan kung bakit nagkakasakit tayo. Yes, hindi naman tayo perfecto eh. Totoo po yun. Hindi talaga tayo perfecto. Pero meron tayong mga responsibility sa ating sarili. Kaya sa buhay po natin, huwag natin pahirapan. Nung sinabi ng ating Panginoon sa pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan at tumindig ka at umuwi ka na, very powerful yung kanyang salita. So kung lalapit ka sa kanya at pakikinggan mo siya, gagaling ka rin, magkakaroon ka ng hilom. Ay kung hindi ka lalapit sa kanya, paano ka magkakaroon ng hilom? Paano matatanggap ang paghilom? Eh kasi nga, matigas ang ulo mo. Kaya tayo bilang isang tao, nagiging matigas ang ulo talaga. Eh gusto lagi natin tayo mahirapan, pwede namang hindi. That's why, that's a matter of choice. Pero ang problema, pag ikay may sakit nga, nandadamay ka pa. So yan po yung tao. Pero, pinapaalahanan tayo ng ating Panginoon, lalo na sa ating Ebanghelyo. Pinapakita at ipinadadama sa atin ng ating Panginoon ang kanyang awa at habag sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Ngayon, kung gusto natin ng awa at habag, ay lapit tayo sa Kanya. Huwag tayong umiwas. Huwag kang umalis. Kasi hindi mo kaya. Kahit gaano pa pinakamatalino, ano man yan, kilala ka sa lipunan, hindi maaring ikaw lang. Remember, isa lang buhay po natin, sisirain mo pa. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, isa lang ang buhay, ay to live well. So, ibig sabihin, tayo po mismo, our relationship with God, our relationship with others. Kaya, mahalin natin. Huwag nating lapastanganin. Kasi pag nilapastanganin po natin, tayo rin po ang mahihirapan. Kaya, respeto po sa ating sarili. Paggalang sa biyaya at awa ng Panginoon. Pag ipinadama at ginawa po natin ito sa ating buhay, ang sarap mabuhay. Napakabuti talaga ng Diyos. Pero sa mga bulag, bingi at pipi na hindi naiintindihan, hindi alam ang katotohanan, medyo mahirap. But bilang isang nagkaroon ng liwanag, ipaliwanag sa kanila at ipaintindi na ang Diyos ay hindi ganon. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwan ng pagkahain ng iyong pagdiligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo, ay gawing kalugod-lugod na may alay na ito. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang, ay kami rin ang iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusalog na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ni Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang sambayan ng Kristiyanong binuo ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang pagpapatawad at pag-ibig, awitin natin ang lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming ipinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming may alay sa pamagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin ilalalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at pasbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagkikikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, ngayong Sabado, ika-4 ng Hulyo, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga Biyaya sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang
Ikaw ang bukan na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po sumandali ang lahat para po sa napakahalagang paalaala po. Paalaala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga taong nananamantala sa kapwa, lalo na po sa mga PWD, senior citizens at mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang style po ng mga magnanakaw, kasi po may mga report po sa amin, na kung saan masikip at maraming tao, doon po sila nagnanakaw. Kaya hanggat maaari po, ingatan po natin ang inyong mga gamit. Lalong-lalo na po yung mga nabanggit na walang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinihikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan kung may mapansin pong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad pong itong ipagbigay alam sa kinauukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.